Samantala, ilang barangay ang apektado ng pagbaha dulot ng low pressure area sa Agusan del Sur, kung saan nauna na ring isinailalim sa state of calamity ang bayan ng San Francisco. Sa puntong ito, makakausap natin sa telepono si Agusan del Sur Governor Adolf Edward Plaza. Magandang hapon po, Governor Plaza. Si JC Tejano po ito. Magandang hapon din, JC. At lalo-lalo na sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Yes, Governor, kumusta na ho ba yung sitwasyon ng lalawigan ngayon? May mga bayan ho ba na isolated sa kasalukuyan? May mga barangay tayo na isolated pero nagawa natin na-evacuate natin. Kasi nga dahil sa baba, although malaki na ang diferensya compared last Sunday and Monday, nag-subside na yung tubig. Pero there are still barangays na talagang lubog pa yung bahay, lahat ng bahay. So, meron tayong existing 3 evacuation centers. And Governor, itong evacuation center, saan ho nakalagay or nakasitwasyon sa kasalukuyan? Isa nandito sa Bunawan Municipal Gym to cater yung sa Nueva Era ng mga barangays which is really flooded. Then the other one is Veruela Municipal Gym at doon sa isang sa barangay Campo 2 kung tawagin, part ito ng Barangay San Gabriel, evacuation center din doon. Doon po natin sila inilagay ngayon, yung 3 evacuation center. So doon nakafocus ang ating provincial health kasi ito yung inikot ko at gusto kong masiguro na walang epidemic o magkasakit na magkahawa-hawa na mangyari doon sa evacuation centers natin. Yes, Governor, ilan ho ba itong tinataya natin mga evacuees na sinasabi natin nasa evacuation centers na? Well, roughly mga ito kasi natin dito sa Bunawan there's about 5,589 families ang na-evacuate from 10 barangays as of yesterday. Pero yung ibang barangays na nag-uwi na. And then sa bayan naman ng Veruela, meron tayong about 529 na families who are evacuated right now. Nasa evac center, kumbaga. Alright, Governor, ano ho yung mga hakbang na gagawin ng inyong local government unit para ho maabot ngayon yung mga isolated pa na barangay, at para ho maibsan na yung baha ng tubig doon sa mga lugar na yon? Well, ang hakbang na ginawa natin, unang-una really is yung evacuation center, pre-evacuation natin. Talagang dinala natin yung ating mga constituents sa evacuation centers kasi nga we are contemplating na magkakabaha dahil ito na may nakasanayan na din namin dito sa probinsya ng Agusan del Sur kasi from maski way back on the 50s, 60s, 70s talagang nagbaba itong areas na talagang malimit bahain, Ang amin lang dito yung kasi yung nangyari sa amin noong 2010 bumaha dun sa areas na hindi bumabaha, So, ito yung nagiging problema namin, like yung highway towns. So, what we're doing right now is really more on ma-evacuate and make sure that maiayos sila ng gusto, maibigay yung mga pagkain na kinakailangan nila habang naantay natin mag-subside yung tubig and yung most especially healthcare nila, masiguro natin. Ako, umikot naman ako to inspect siyempre, unang-una yung sa ating agricultural products sa ating mga farmers. Nakita natin na medyo talagang very damaging sa ating mga magsasaka na nagtatanim ng mga palay. So, malaking problema ito namin. And secondly, yung ating infrastructure na nasira, Kasi merong mga karsada National Highway na medyo, hindi pa naman sira, but pag napabayaan ito, talagang magiging problema. Dahil maraming parang nag-landslide, naghangin yung, kung tawagin may hanger yung ngayon, yung concrete pavement natin. Medyo pagka dinaan na ito ng sasakyan, baka bumagsak yung karsada. So ito yung tinitingnan natin, paano natin may ayos in our own way, matulungan ang DPWH National na paano i-address itong problemang ito. Sa maliliit na bagay, pwede naming sabihin na natin sagutin ng local government unit. Kasi ito naman ang main line ng ating mga produkto para lumabas at pumasok din yung mga tao. So, basically, ganun po ang ating mga ginagawa ngayon. But tinitingnan pa natin ngayon yung complete report kasi nga
we want an accurate report as much as possible. So meron pa tayong counter-checking na gagawin. Okay, Governor, siguro ho, panawagan na lang o mensaheng nais nyong iparating? Well, number one panawagan ko, isa sa taong bayan ng Agusan del Sur na nakikinig. Isa na unang-una kasi may iba na matigas ang ulo pa minsan, inaantay mo ng bahain, ng gusto, at saka sila magpapa-evacuate, papa-rescue, nagiging problema yon. At sa pagkakaalam ko din, sa ibang probinsya, ganoon din ang problema. O sa buong bansa na ng Pilipinas, sana ang aking panawagan sana pag sinabi na ng LGU or ng barangay local government units na it's about time na mag-evacuate tayo, sana tayo makipagtulungan sa pamahalaan upang tayo mag-evacuate. Nang sa gayon, ma-preempt natin yung kung kailan na critical ang pag-rescue sa kanila at saka pa sila magpapa-rescue. So, panawagan ko sa taong bayan na sana tayo magkaisa at magkatulungan nang sa ganon, mabawasan natin ang casualty sa ating kada areas of responsibility. Okay, maraming salamat po, Governor Adolf Edward Plaza mula ho sa Agusan del Sur, and we hope for the best dyan ho sa inyong lalawigan. Maraming salamat din po sa inyo dyan at lalong-lalo na sa mga nakikinig sa inyong programa.